Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer under Secretary Claire Castro. Magandang araw Malacanang Press Corps. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang buong puwersa ng pamahalaan patuloy na nakabantay sa sama ng panahon dulot ng pinagsamang habagat, Tropical Storm Luis at Bagyong Maymay. Kaninang umaga, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang situation briefing kasama ang lahat ng ahensya nakabantay sa kaligtasan ng taong bayan sa mga apektadong lugar. Ipinag-utos din ng Pangulo na agad na tiyaking naabot ang lahat ng mga apektadong residente, lalong-lalo na sa malalayong lugar. Siniguro rin ng Pangulo na mabigyan ng tulong ang lahat ng mga apektado, kabilang na yung mga residenteng nakabalik sa kani-kanilang tahanan mula sa mga evacuation centers. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot sa 39.37 million pesos ang kabuuang tulong na ibinigay ng Department of Social Welfare and Development sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian. Kasama ang iba't ibang lokal na pamahalaan sa mga apektadong lugar. Naipaabot ang tulong sa mga apektadong residente ng Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Aabot din sa 3,841 personnel ang dineploy para posibleng sa search and rescue operations habang nag-deploy ng 14 air assets ang isang kagamitan pandagat mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at ng Philippine Coast Guard. Mayroon ding naka-standby na 4,392 personnel at 943 na iba't ibang kagamitan para agarang deployment kung kinakailangan. Nakahanda na rin ang mga kagamitan ng Office of the Civil Defense, Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy at Bureau of Fire Protection. Sa report ng DSWD, umabot sa 54,370 family food packs ang kanilang naipamahagi, kasama na ang 2,722 ready-to-eat food items, 23 na iba pang food items at ang 1,376 na non-food items. Umabot rin sa halos 1 million pesos ang naipamahagi na tulong pinansyal ng DSWD sa ilalim ng AIX program. Sa ngayon, umabot sa halos 5 million family food packs ang nakahanda ng DSWD sa buong bansa, kasama ang 245,474 non-food items. Aabot din sa 1.61 billion pesos ang naka-standby na pondo ng DSWD sa buong bansa. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bawasan ang pasani ng ating mga kababayan dulot ng pagbaha, kahapon ay nag-inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon sa Las Piñas upang alamin ang kalagayan ng komunidad at flood control initiatives ng ahensya. Ayon sa mga residente, kapansin-pansin ang mabilis na paghupa ng tubig. Kung noon ay hanggang tuhod ng baha, ngayon ay halos hindi na umaabot sa gutter ang tubig. Dahil sa nakita na agarang resulta, epekto na rin ito sa kampanya ng pamahalaan kontra baha. Kapansin-pansin ang mabilis na humupa ang tubig baha sa ilang bahagi ng Navotas, Valenzuela, Manila at G. Araneta Avenue at E. Rodriguez na dati ay palaging lubog sa tubig. Pero sa likod nito, ipinag-utos ng Pangulo ang tuloy-tuloy na pag-ayos ng mga proyektong makakatulong na matugunan ang problema ng pagbaha, lalo na sa mga iba pang mga apektadong lugar. Nananawagan din ang Pangulo sa mga lokal na pamahalaan
na magtulungan upang matugunan ang problema kasama na ang mga residente na maging responsable sa pagtapon ng basura. Whole of nation approach laban sa baha. Ipinag-utos ng kalihim ang pinag-igting na dredging operations, pagkakabit ng HDPE pipes at patuloy na operasyon ng pumping stations upang hindi umapaw ang mga ilog at estero. Ganitong sitwasyon din ang naiulat kamakailan sa kahabaan ng G. Araneta Avenue sa Quezon City matapos isagawa ang rehabilitation ng drainage system sa lugar. Kung noon ay madalas aabot dibdib ang taas ng tubig tuwing malakas ang ulan, ngayon ay hindi na ito naiipon dahil mabilis na umaagos ang tubig patungo sa drainage channels. Okay na. Salamat at nakapagbigay po tayo ng paliwanag sa ating mga kababayan. Para hindi na natin sila maistorbo kasi marami pa po silang gagawing trabaho. Maraming salamat pong muli. Opo. At handa na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, what was the reaction of the president when he learned about the request of US to extradite Pastor Apollo Kibuloy? Opo, nakausap po natin kanina mismo ang Pangulo at sinabi po niya na kailangan po talaga itong pag-aralan mabuti. Pero in a couple of weeks ay magbibigay po sila ng anunsyo kung ano ang magiging desisyon para dito. Can you enlighten us, Yusek, as a lawyer, ano po ba yung sinasabi ng batas natin when it comes to extradition? Is that allowed even though the pastor is facing criminal liability or criminal case here in the Philippines? Nasa agreement po yan, nasa treaty natin with the US at kasama po ito sa provision. Kaya meron tayong dalawang options. Either manatili dito si Pastor Kibuloy habang dinidinig ang kaso dito sa Pilipinas. Pero pwede na temporarily ma-hold, ma-suspend ang kaso dito at magkaroon ng extradition at maipadala si Pastor Kibuloy sa US. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Hello po, Yusek. Sa isang media interview po ay nabanggit ni Congressman Sandro Marcos na may mga revelations po siya tungkol dun sa sinasabi na concessions na hiningi ng Duterte administration in exchange of endorsing him po nung 2022 elections. May further details po ba tayo dito kung ano po yung sino po yung mga nasa likod at ano pa po ibang mga hiningi? Actually, tinanong ko rin mismo si Pangulo kanina. At ang sabi lamang sa akin ay he has raised his kids well and his son, Kong Sandro, will not lie. Yun lang po ang binigay na mensahe ng Pangulo. Meron po kasing nabanggit si Congressman Sandro na may 3 tao daw po na humarap. Isa daw po doon ay nakaupo po sa gobyerno ngayon. Nabanggit po kayo ng Pangulo kung sino po sila? Kahit siguro mabanggit, since ang sinabi naman po ni Congressman Sandro Marcos ay hindi na po niya babanggitin ang mga identity nito, igagalang po natin na manatiling kung ano na lang po yung sinabi ni Congressman Sandro. Sige po. Okay, sunod na tanong mula kay Lester Aller, PRTV. Magandang tanghali po, Yusek. So yung question ko po is related pa rin po dun no, sa media interview ni Congressman Sandro Marcos. So sinabi niya rin po dun sa media interview na he kind of saw this coming po yung pagkakawatak ng unit team, not just because of one person but because po doon sa sinasabi niya po na power struggle o yung labanan para sa kapangyarihan doon po sa likod ng unit team. Ano po yung comment po ng Palas po o ni Pangulo po doon? Sa ating palagay, nakita mismo ni Congressman Sandro Marcos ang sitwasyon kung bakit niya yan nasabi. At makikita rin naman kung inyong i-connect sa lahat ng mga sinabi
ng Vice Presidente. Nakikita nyo kung ano ba yung mga demands na maaaring hindi napagbigyan ng Pangulo dahil hindi ito makakaganda sa first, pondo ng bayan, interes ng bayan, kaya hindi napagbigyan siguro ang ibang mga makakahilingan, kaya sinasabi na may power struggle dahil may mga grupo na gusto manatili sa posisyon at hawakan at kontrolin ang Pangulo. At hindi yun pinayagan ni Pangulo Marcos Jr. Sunod na tanong mula kay Alan Limos, The Manila Times. Good afternoon po, Yusek. Now, in an interview last week po, Vice President Sara Duterte said that without the list of the pro-China officials nga po, even President Marcos could be implicated din as a suspect nga po, saying kahit ang presidente natin kasali sa suspect doon kasi walang pangalan, walang listahan ng pangalan. Your reaction po? Ako natawa. Di ko alam kung natatawa kayo. For me, nakakatawa kasi yung kanyang mga sinasabi. Unang-una, nakita po natin kung paano ipaglaban ng Pangulo ang interes ng bansang Pilipinas at interes ng ating mga kababayan. Marami na ang humanga at ipinakita na sang-ayon sila kung anong stance ng Pangulo patungkol sa ating soberanya. Kung papaano natin ipaglalaban o proteksyonan, especially ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Ang nakakapagtaka ay wala namang binanggit si Secretary Gibo kung sino yung mga opisyal na kung kayo ay hindi sang-ayon sa interes ng Pilipinas patungkol sa West Philippine Sea, ay kayo mag-resign. Hindi natin alam bakit silang dalawa lamang na magkapatid ang umalma. Minsan kasi pagka ikaw ay natutumbok, kahit hindi ka pinangangalanan, most probably ikaw ay nagre-react. Thank you. Okay, wala nang tanong mula sa MPs. Ivan Mayrian, GMA7. May pahabol lang po ako tungkol Mhm. sa extradition ni Pastor Kibuloy. You mentioned two options, two scenarios. Ultimately, sino ho magde-decide nito and where is the president keen on going? Syempre di ko masasabi kasi sabi ng Pangulo, in a couple of weeks, sa kanya sasabihin kung ano yung pwede niyang stance patungkol dito. So lahat naman to ay dapat na dumaan sa proseso dahil may batas naman po tayo. At magdi-decide po sila. Ibibigay niya po kung ano yung dapat na gawin patungkol dito. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Billionaire News. Yusek, obviously, the president did not grant the demands of the Duterte camp. Pero ano po yung nakikita ng Malacanang na reason or like end result for why they demanded to choose the executive secretary, the House Speaker, and the Senate President? Ako may sarili ako opinion. Kaya lang hindi naman binigay ni Pangulo kung ano yung nasa isip niya. Pero kung tatanungin niyo kung ano opinion ng PCO, pwede ako magbigay. Can we have it, ma'am? Ang nakikita ng PCO dito, power struggle, kontrolin ng Pangulo, maybe the plan to remove the president, like what happened before. That's the opinion of PCO, not the president's. Okay, wala nang tanong mula sa MPC. Balik na sa iyo, si Claire. Okay, thank you. Salamat. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakabantay na rin ngayon ang Department of Health sa iba't ibang lugar upang mabantayan ang kalusugan ng mga residenteng apektado ng sama ng panahon. Sa utos ng Pangulo, pinagana ng DOH ang kanilang leptospirosis at dengue fast lanes sa lahat ng kanilang hospitals at bukas centers. Binigyan diin ng Pangulo na dapat handa
ang mga ospital sakaling tumaas ang kaso ng leptospirosis at dengue sa mga apektadong lugar. Nakahanda rin ang mga gamot na pwedeng ibigay sa mga lokal na pamahalaan at dapat siguruhing handa ang Health Emergency Response team para umikot sa mga evacuation centers upang magampanan ang maagapan ang pagkakasakit ng mga evacuees. Ipinag-utos din ng Pangulo na tiyakin ang kapakanan ng mga barangay health workers na sumusuong sa baha at putik para sumaklolo sa mga nangangailangan. Siniguro naman ng DOH na may mga sapat na breast milk ang mga DOH hospitals para sa mga nangangailangan na mga sanggol, lalo na sa ganitong panahon. Sa huli, binigyan diin ng Pangulo na kailangan tiyakin ng DOH na ang mga emergency commodities gaya ng chlorine tablets para malinis ang tubig na iinumin sa mga apektadong lugar, doxycycline at iba pang gamot, hygiene kits, micronutrient supplements at maipaabot sa mga lokal na government units. Ito'y lahat maipaabot sa lahat ng local government units. Nasa kabuuang 44 million pesos ang health emergency commodities at response supplies ng DOH na nakahanda sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol na siyang lubhang apektado ng sama ng panahon. Sa mga ganitong pagkakataon, sinisiguro ni Pangulong Marcos Jr. na handa ang pamahalaan na tugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga residente, lalong-lalo na sa mga apektadong lugar sa bansa. At bago po tayo magtapos, ang bagong Pilipino ay nakikipagtulungan, hindi nakatingin lang sa kakaunting kakulangan. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.